if you look closely at the Foreign Minister Wang Yi at the background, you see yung itsura ni Wang Yi, no? He looked very concerned. Kasi para bang, ano ito? What is going on? So halimbawa, kung kakamayan mo yung leader ng isang bansa, dapat yan, ino-coordinate yan beforehand. No? So, ibig sabihin, tinan mo din sa interaction na yan, walang iba nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. It's about time mga kadonatics. Luistro, ang demonyita ng Kongreso, makakasuhan na. Oh no! Billion din kasi mga kadonatics ang nakulimbat sa Cat's Eye Project nila mga kadonatics. Yung bang nakikita sa gabi? Yung bang umiilaw sa gabi mga kadonatics na nasa daan? Nako! Grabe ka overpricing mga kadonatics. At EDCA site, nako, walang silbi sa Pilipinas. Eto mga kadonatics, panoorin natin. But before that mga kadonatics, our Bible verse for this video is found in Isaiah chapter 41 verse 13. And it says here, "For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee." Don't be afraid mga kadonatics. Tara! Watch the video. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye Project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumiti ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant matapos umanong... Grabe, napakalapit mga kadonatics. Ang sabi nga ni Mayor Mangalong, that should be at least mga kadonatics 4 meters siguro ata yun. 4 meters dapat yung interval niya. Nako, halos tilagyan na lahat mga kadonatics. Halos 1 metro lang ata. Ngayon mga kadonatics, billion din pala yung gastos nito. Grabe yung revelasyon ni Magalong that time mga kadonatics about this project. Ito talagang si Luistro. Grabe mga kadonatics. Ang laking ng nakulimbat. It's about time, Luistro. It's about time. But the problem is mga kadonatics, isinabmit sa ombudsman na alam naman natin na si Bonjing Rimulya ang andyan. Tapos, si Luistro ay kalyado ng administrasyon. Sa tingin nyo mga kadonatics, makakasuhan si Luistro? Comment down below. I-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Patay. Pagkabungok talaga. Nilagyan mga kadonatics tapos tinanggal lang. Ano, walang feasibility study na gagawin palang spalto? Ay, kahit sa ang sulok sa Pilipinas mga kadonatics, kahit anong proyekto, grabe, hindi mawawala talaga yung corruption. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan, na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ay, nako, kasula na. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Grabe. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders.
Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. See? Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila kinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa hindi pa ito sumasagot. Sabihan, nabasahin din natin yung sinabi niya, at message niya. Good eve, Kong. This is Jos Malimban, reporter for Billionaire News Channel. Kong, confirm ko lang po if nakatanggap na kayo ng copy ng letter complaint filed before the Ombudsman, naming you along with 2 DPWH officials as allegedly profiteering over allegedly overpriced Cat's Eye Road studs along Batangas City, San Pascual Bypass Road. Maglambing po sana ako ng interview or statement regarding the matter, Kong. Ere po namin yung story tomorrow. Maraming salamat po. Wala eh. Ay, nako. Ano pa yung asahan mo kay Luistro, mga kadratics, pag ganito? Nako, tahimik yan palagi. No? Di ba? Tahimik siya sa kaso ng kanyang asawa, mga kadratics. Tapos yung utang niya na isiniwalat ni Inday Sara Duterte. Kung makatulig sa kay Inday Sara Duterte sa Kongreso, akala mo sino talagang anghel, mga kadratics. Nako, kung makita niyo yung video ni Mayor Magalong, bilyon-bilyon, mga kadratics, ang pinag-uusapan natin dito. Kita mo yung corruption sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Alam mo yung cat's eye? Yung ilaw sa kalsada. Tapos alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang niya, including installation at tax, is just 1,800. So isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila nationwide. Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier sa mga kurbada. Kung din yun, isa rin yun. Isipin mo, ang cost nun is 121,330. Hindi nila pwedeng, hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents eh. Nandun yan sa detailed unit price analysis at yun ang contract price. So 121,330 per meter. When the cost of that is just 255, pinakamahal na ngayon, $255 per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics, plus tax, 20,000. So, ibig mo sabihin per meter, ang markup nila 100 meters, 100,000. Ilang kilometers, per kilometer, 1,000 meters. So, ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan. Pati diretso ng kalsada, nilagyan nila. In the same manner na yung cat's eye, pwede namang gitna lang at 10 meters lang pagitin. Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nilang 2.5, ginawa nilang 5 meters. Tapos, nilagyan na nga nila sa gitna. Nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan. Para mas maraming bibilin. Kita mo yung corruption na yan. This is just a part
ang video na ito mga kadonatics sa proyekto na under kay Luistro. At eto mga kadonatics, isang useless ang EDCA site mga kadonatics. Supposed to be, maghahatid to ng tulong sa mga emergency cases na nangyayari sa bansa. Pero walang ginawa itong EDCA mga kadonatics. Si Browner na, ewan ko na lang mga kadonatics, puros gera lang ang nasa utak. Imagine, pwede daw tayo makipaggera sa China mga kadonatics for 30 days. Pagkatapos niyan, wala na, patay na tayo lahat. For 30 days lang daw mga kadonatics yung kaya natin. Yung China, makipaggera yan ng ilang taon sa'yo. Kayang-kaya nila. Kaya mga kadonatics, itong si Browner talaga. Understandable naman mga kadonatics na wala talaga nang ginagawa to eh. Kasi, funded din to. Funded para hindi magsalita. Eto. We have the EDCA sites. We have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies, na lagi nilang sinasabi? And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon. Look at what's going on. Diba? May lindol, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used, by the military-industrial complex ng Estados Unidos. Wala naman talaga silang pakialam sa atin mga kadonatics. Andyan lang yan sila mga kadonatics para madali silang makapag-rescue or back up kung may mangyari sa Taiwan versus China. Yan lang naman talaga yung purpose nila mga kadonatics, kaya ginamit tayo. Ang bansa na tunay na may concern sila ay yung Taiwan. Ang Pilipinas, wala mga kadonatics. Gamit lang tayong bases. Para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. They're creating this idea na makakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Yun yung nakikita ko dyan, Pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Kung maalala nila nung COVID, sinong bansa ang unang tumulong sa atin? China. It was China. China was one of the first countries that helped us. The United States, their help came a little bit later. Attention video creators, go to Artlist and start generating cinematic videos now with VO3. Gawi nitong si President Bongbong Marcos Jr. doon po sa APEC, naging sentro din ito ng diskusyon sa social media, yung kanyang pakikipagkamay kay President Xi Jinping. Ano ang nakikita mo rito, Doc, considering bago pa ang APEC, halos magkasunod kasi ito, nagkaroon po ng ASEAN meeting or conference dyan po sa Malaysia, kung saan talagang binanatan, though hindi binanggit ang pangalan ng bansa, pero sa harap ni President Trump at ibang Chinese officials, ang pinatutungkulan doon ay itong China nga. Tapos doon, abay sumingit ng pakikipagkamay na kesyo para di daw ma-offend si President Xi Jinping. Nakita natin ito sa mga videos na kumakalat ngayon sa social media na nabigla. Pati yung foreign minister ata, nung lumapit at wala na sa protocol. Ano nakikita mo dito po, Doc? Maganda siguro, Admar, kung maipakita natin sa screen, kung meron sana kayong stock footage yung brief 10-second interaction ni Pangulong Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping. Kung wala, okay lang. Pero describe natin yung nangyari. So, last day ng APEC yun, and then ini-hand over na kay Xi Jinping kasi sila yung chair, susunod. Nangyari, nilapitan ni Marcos Jr. If you look closely at the Foreign Minister Wang Yi at the background, you see yung itsura ni Wang Yi, he looked very concerned. Kasi para bang, ano ito? What is going on? Kasi alam mo, Admar, sa mga international summit, sa mga conferences, lalo-lalo na yung mga involving world leaders, yung mga interactions amongst the world leaders, bagamat wala naman nagbabawal na lumapit sila sa isa't isa, kinakailangan niyang choreograph at mayroong protocol na sinusunod. May mga protocol officers yan.
So halimbawa, kung kakamayan mo yung leader ng isang bansa, dapat yan, ino-coordinate yan beforehand. No? So, ibig sabihin, tinan mo dyan sa interaction na yan, walang iba nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. and if you were to carefully analyze what happened there, ang daming sinabi, kung tinanong si Marcos Jr., ano po ba sinabi yun sa kanya? Ang dami niyang sinabi, no, na sinabi daw ni Xi Jinping, na may sinagot siya, pero 10 seconds lang yung encounter na yun I don't believe that yung mga sinabi ni Marcos Jr. at sinabi daw ni Xi Jinping would have lasted that long na 10 seconds. And also considering na kailangan din ng interpreter ni President Xi. So, I don't believe that everything na sinabi ni Marcos Jr. yun yung sinabi within that 10-second period. Setting that aside, optics matter a lot sa ganitong klaseng interaction. Bakit? Well, look at the context. If we look back, the Philippine government has been demonizing China for a long time. China has become the villain. No? The Philippine media as well has demonized the Chinese. No? Dinidemonize nila yung gobyerno ng China and by extension the Chinese people. Kaya nga halos wala na tayong turista galing China because of that demonization. So, and then here comes Marcos Jr. reaching out, his hand to shake hands with Xi Jinping. Tingnan nyo sino yung lumapit at sino yung nilapitan. Si Xi Jinping hindi siyang lumapit, hindi siya nag-initiate ng contact. It was Marcos Jr. who initiated contact and that matters a lot. Parang ganito yan kung sino yung lumapit ay siya yung may pangangailangan. China does not need us more than us needing China. Ibig sabihin, mas kailangan natin ng China kaysa ang China ay kailangan ta. So yun yung pinapakitang messaging nito, no? I mean, although Marcos Jr. said that, kasi tinanong siya ng mga reporters Ang sabi niya, parang masyado naman kayong, parang bang he brushed it off saying na, masyado niyo naman binibigyan ng interpretasyon yung interaction. I mean, although he sees it that way, but from the point of view of optics, and signals, iba yung pinapakitang signal nito na merong pangangailangan ng Pilipinas sa China. Yun yung sinesend na signal. Kaya alam nyo mga kababayan sa mga ganitong klaseng conferences involving world leaders, what matters a lot is the optics yung galawan nila, binabantayan yan. Kaya nga may protocol, may protocol na sinusunod. And hindi lang yun, I mean, Marcos Jr. could have organized, a far more longer interaction with the Chinese leader. Wala nga talagang disiplina mga kadonatics, Parang kung ano lang yung maisip niya at that moment mga kadonatics, gagawin niya. Like, isa kang liderato tapos you are in a very big meeting mga kadonatics, epic meeting na andun yung mga powerful leaders around the world. Nako, tapos suddenly, kakamayan mo siya when the meeting is about to start. Ewan ko talaga mga kadonatics. Ang mga loyalists nito ay hangang-hanga pa sila. Ewan ko na lang. We are long overdue for such an interaction with the president. Hindi yung ganyan 10 seconds lang na nakipagkamayan. Tapos, days before that, grabe yung banat niya sa China mga kadonatics, sa ASEAN Summit. Tapos ngayon, nagmumukhang fan. They need to sit down, Marcos Jr. and President Xi. They need to sit down and hammer out the issues surrounding the West Philippine Sea, surrounding tourism, economic growth and development for the two countries. Yun yung mga pinag-usapan, hindi 10 seconds na lang doon na congratulate. That doesn't bring economic growth and economic benefits to our country, that second interaction. If any, it only goes to show that we need the Chinese more than the Chinese needs us at much. That's true. I probably shouldn't be telling you this, but there's this transcription app, TurboScribe. It's super easy. You just drag and drop. Opo, and nabanggit din niya sa isang panayam na alam niya na magkakaroon ng magandang resulta ng usapan ang Estados Unidos at China. Magkakaroon ng moratorium, yung US at China.
At nakita naman natin sa mga posting, sa mga pahayag po ng Estados Unidos, panay papuri dito sa China. Nag-come up nga sila dito sa isang kasunduan at nabanggit pa yung mga bansang kapitbahay natin pero hindi tayo kasama sa mga na-mention. Nandun lang tayo sa others at sa kabila ng mga una ng payag ng Estados Unidos na yung ironclad commitment nila, inulan tayo ng mga EDCA sites po dito. Ano po ang nakikita nyo po dito, Doc? Malinaw na ba ito na talagang ginagamit lang tayo, nagagamit lang tayo, talagang walang interest at patuloy lang nagpapauto po itong gobyerno natin po dito? We currently have a bad foreign policy, Admar. I don't need to sugarcoat it. We have a bad foreign policy. Here's why. We refuse to talk to the Chinese leader. Okay, so President Marcos, like, all he can get is a handshake. And yet the Americans, Donald Trump, met with Xi Jinping in person. They had a meeting. If the Americans, who the current government thinks is friendly to us, no? Puro pakyut tayo sa Estados Unidos. And yet the United States reached out to China and they were able to have an engagement na nagbunga ng I think it's a 1-year na truce doon sa tariff war. Why not can we do the same and reach out to the Chinese leader? I mean, hindi ibig sabihin no, na nakipag-usap ka sa kay Xi Jinping, you will already give up the territories, no? Na i-give up mo yung mga claim mo. Hindi ganun yon. Yun po, ay diplomasya. No? Yun ang kinakailangan natin sa ngayon. Hindi puro mga tapang-tapangan. No? Imagine, anong sabi ni General Browner, Admar? We need 30 days no, na kailangan muna tayo na kailangan depensahan natin yung ating bansa kung may mga external threat bago dumating yung mga kaalyado. Kung darating yung kaalyado. And why? At saka mga kadonatics, wait lang talaga. 30 days, actually, pagkatapos ng 10 days siguro mga kadonatics, ubos na yung mga sundalo natin. Baka wala na yung Pilipinas. Nuclear lang mga kadonatics. Kaya, that was so idiotic statement from him mga kadonatics. Na we have to protect ourselves in 30 days. That was very idiotic statement. Are we preparing for something that is less likely to happen, kagaya yung digmaan na yan, when in fact, ang dapat pinaghahandaan ng armed forces natin is paano sila tumulong sa mga sakuna kagaya ng nangyari sa Cebu. And besides, we have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies, no, na lagi nilang sinasabi? And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon. Look at what's going on. Diba? May lindol, no, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used by the military-industrial complex ng Estados Unidos, no? Para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. They're creating this idea na magkakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Tama. Yun yung nakikita ko dyan, ano? Pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Kung maalala nyo lang nung COVID, sinong bansa ang unang tumulong sa atin? It was China. China was one of the first countries that helped us. The United States, their help came a little bit later. So, ang pinupunto ko dito is lahat ng ito, ng observations natin, mga kababayan, yung analysis natin, observations, it all falls back to bad foreign policy. The foreign policy, Admar, is so bad that it had destroyed our tourism sector. Just look at what's going on with tourism. We haven't even recovered the amount of tourists that we've had before the pandemic. Yung ating mga kapitbahay nabawi na nila, tayo hindi pa natin nabawi. Bakit? A bulk of those tourists that came prior to the pandemic were from China.
And now they're not coming to us. Where are those investments that used to come from China? They're no longer here. So, kumbaga, all of this is a result of just bad foreign policy. We need to go Bad back government. to that policy, no, na kung saan wala tayong kaibigan, wala tayong kaaway, lahat kaibigan natin. Friends to all, enemies to none. And we need to go back to a truly independent foreign policy, which currently we're not doing. The fact that Marcos Jr. and yung mga tao niya dyan, they keep saying the phrase, rules-based international order. Whenever I hear that phrase, rules-based international order, I know it's not them talking. It's the Americans that actually talking. Whenever I hear that phrase, because that phrase is part and parcel of the foreign policy ng Estados Unidos. So, we need to depart from this policy, Admar. It's just a bad policy. And nakikita natin yung outcome. Nagkaroon ng disaster, nasa ng Americans? They're nowhere to be found. So, ibig sabihin, kailangan, and I don't know, Admar, if we still have time to do this because Marcos Jr. will be out of the presidency in 2.5 years or so. So, I don't know if we still have enough time to pivot para makabawi tayo sa bad foreign policy nito. But all I can say, mga kababayan, is that the current foreign policy that we have right now is just terrible. It's so bad. Talaga naman, mga kadonatis, kawawa. Remember sa time ni Tatay Digong? It was Obama's time, mga kadonatis, sa Amerika din. Grabe. Ilang beses minura ni Tatay Digong si Obama dahil sa policy nila. O kaya nga lumayo tayo. Bumalik lang naman tayo, mga kadonatis, sa Amerika. Nung napalitan na si Obama ni Trump, ay maganda yung ugnayan natin sa Amerika, mga kadonatis. At the same time, we have very nice relationship with China and Russia, Japan. Kaya nga, tama talaga yung friends to all, enemies to none, mga kadonatis. Yun yung policy ni Tatay Digong. Ngayon, ito si Bongbong Marcos, ay totally different leader, mga kadonatis. Ewan ko ba? Ha? Mas okay pa yung barangay captain namin, mga kadonatis, may magandang hangarin pa sa barangay niya. Anyway, mga kadonatis, balik tayo sa ating verse for this video, mga kadonatis. It's found in Isaiah 41 verse 13. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Thank you so much, mga kadonatis, and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.